So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay and nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan po ninyo na nilalagay sa comment section. So medyo marami-rami ulit ito and umpisahan nating himayin to mga kamamay, mga kamanok. So wag natin masyadong patagalin kung nakapag-subscribe na naman na kayo, nakapag-like and nakapag-comment na rin sa sarili niyong katanungan. Simulan na po natin ang ating magiging sagutan ngayon sa araw na to. So, munang katanungan ay galing kay Michael Sadikon. Ayan, so Michael, ito yung katanungan mo. Idol, bakit yung aking alaga kapag dinadala ko sa kapitbahay, nawawala po yung maturity? So, dati, okay naman to. And dati okay naman to. Sa nga pala, 1-year-old na siya, ano ang dapat gawin? So, may mga manok pong ganito. Possible, meron siyang history noon. Sabihin na natin nung bata pa siya or something na 5 months or 6 months. Maaga nyo po silang pinag-rehearse. Baka po kaya gano'n, nagkaroon po siya ng trauma. Okay? Ganyan po ang mga manok. Pag po nagkaroon siya ng trauma or something na na-stress or nasaktan, tumakbo, nagkakaroon po siya ng trauma na nadadala niya po sa kanyang pag-edad. Okay, pero kung wala naman pong ganun, wala kayong dapat ipag-alala. Siguro, at sigurado ako, late maturing lang yung manok. Okay, kung sabi mo noon naman, okay naman siya, mature naman siya noon, tapos ngayon, biglang nawala, baka nga po noon nagkaroon ng trauma. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo, maghintay po kayo ng 7 months kung kailan dapat fully develop na po yung maturity ng isang manok. Huwag po tayong maging excited palagi. Huwag po tayong maging madali o madaliin yung bawat proseso pagdating sa pagmamanok. Bago po tayo magpa-rehearse, bago po tayo magturo ng mga dance steps sa ating mga manok, make sure na nasa edad po ito. Make sure na nasa tamang months na po sila. Okay? Para sa ganon, wala tayong maging aberya at problema sa mga darating na panahon. Okay? Inalagaan natin yan. Ayaw naman natin na madidismaya tayo sa paglipas ng panahon, ng taon, para sa pag-aalaga dyan. Okay? So, wag natin pilitin kung maaga pa and hintayin natin talaga yung tamang panahon para dyan. Pero sa ngayon, kung yun nga, sabi mo nga, meron siyang late maturity sa ngayon, so anong dapat nyong gawin? Pwede kayong magbigay dyan ng mga vitamina, supplemento like Mega B12, yung mga B vitamins na ganyan, makakatulong po yun upang manumbalik po yung magandang sirkulasyon ng dugo kasi minsan talaga nawawala din po yung, alam nyo na yun, yung mga red blood cells sa loob ng katawan kinukulang, namumutla, kaya po nawawala din po yung kanilang maturity. So, Michael Sadikon, sana naging maayos yung kasagutan ko po. So, proceed naman tayo sa sunod na katanungan. Ito galing kay Jaynard Publico. Medyo mahirap yung katanungan nito and susubukan ko pong iparaphrase. Idol, tanong ko lang po, ano po ang linyada ang merong, alam mo yon, energy at the same time yung sigla. Okay? Para sa breeding ko sana ito, Idol. Salamat po sa sagot. Kung gusto mo may energy at sigla, okay, may liksi, doon tayo sa gal and lemons. Kung titingnan mo, parang wala sa kanyang itsura kasi literal na manok lang. Parang ordinaryong mga manok lang sila. Parang typical na manok. Pula, straight comb, tama lang yung size, pero makikita mo yan. Meron silang magagandang bone structure na doon nagsisimula yung sinasabi mong energy at yung liksi po nila. So, magpunta ka sa lemons and galls. Diyan mo makikita yung hinahanap mo for breeding. Okay, medyo pricey nga lang to. Pag mga pure breed, especially galing kay JAA, o kung kanino pa man. Yan lang ang kilala ko. Kay JAA, pwede rin kay Mount Banahaw. Medyo pricey nga lang talaga. Pero sigurado po tayo at makakasigurado na maaayos po yung mga yan. So next question tayo. Okay? So ito galing kay Jose Salazar.
gaano katagal o ilang araw ang ferment ng Jackie Oats, Idol? Okay? So, ang process po ng fermentation, kamanok, minimum po tayo ng 7 days. Pero pagdating ng 5 days, pwede na rin naman po tayong maghalo sa pagkain. Okay din naman na po yun. Okay? So, 5 to 7 days pwede na po yun. So, kung marami kayong manok, patakal-takal lang muna. Tapos yung matitira doon sa lalagyan, hayaan mong nakababad to doon sa tubig na inilagay mo. Tatandaan nyo palagi mga kamanok ha, yung pong day 1 na tubig na ginamit ninyo hanggang kung ano mang day, matatapos yan, mauubos yan, yun din po ang mananatiling tubig. Wala pong huhugasan, wala pong papalitan, wala pong i-refill. Yun din po yun. Kung sakaling magpantay na po yung Jackie Oats at yung tubig, huwag kayong mag-alala. Sandok lang kayo ng sandok, huwag nyo na pong sandokin yung tubig. Yun lang munang oats. Kasi yung tubig na inyong inilagay from day 1, sisipsipin o i-absorb po ito ng grains. Kaya po mapapansin ninyo, yung day 1 na mukhang palay na Jackie Oats, pagdating ng day 20, day 30, day 35, parang mga bintog, mga buntis na po dahil nasa loob na po niya yung matataas na vitamina like amino acid, natural vitamin B12, calciums, enzymes, at kung ano-ano pa, nasa loob na po nun. Kaya kahit hindi nyo na po sandukin yung tubig, yung grains na lang, makakasigurado po tayo na nasa kanya po yung mataas na mga vitamina na kailangan ng ating mga manok. Okay? So maliwanag tayo dyan mga kamamaya. So minimum po tayo ng 7 days ng pagbababad. Okay? So next question tayo. So, galing kay Maynard Pascual. So, new subscriber siguro to o new commentator. Ngayon ko to nabasa. Maynard, ito yung tanong mo. Boss Idol, okay lang ba na magsama sa pasyalan yung magkapatid? Okay, pwede po tayong magsama niyan. Pwede po tayong mag-join sa pasyalan kahit magkapatid. Tingnan po ninyo yung mga farms. Kapag ka sila is namamasyal, ang gusto nila magkakapatid. Bakit po madaling ipasyal yung mga magkakapatid na ganyan? Katulad nung iba, 7 magkakapatid, sabay-sabay nilang pinapasyal. 12 magkakapatid, sabay-sabay nilang pinapasyal. Bakit po ganon? Okay? Yung mga farms gumagawa niyan dahil po sa paniniwala nila na madali po nilang makukuha yung moisture. Kasi po pag yung isa, nalaman mo na dito po sila nag-i-enjoy sa urates, sa sickles, pare-parehas po sila na madali na pong kuhanin yung ganong droppings. Okay, pare-parehas po Kumpara doon sa iba't ibang kulay ang inyong ipapasyal, malilito ka. Ito bang bulik na to? Ano ba to? Saan ba to mag-i-enjoy? Sa sickle o sa urate? Ito bang puti na to? Saan ba to mag-i-enjoy? Sa sickle o sa urate? Ito bang black na to? Alam naman natin yung black. Gusto nila, may laman pa. Okay? So, tapos ang nangyari, natuyo o piniga natin, di wala na. Pero kung pare-pareha sila ng kulay, pare-pareha silang magkakapatid, wala tayong magiging kalituhan. Lahat puti. Madali. Sa ano to nag-enjoy? Sa pamamasyal, sa sikal. Okay, sikal lahat. Madali. Hindi tayo nalilito. Okay? So, ganun po ang sistema dyan. Kaya may magtatanong dyan po, pwede bang magkapatid pagdating sa pasyalan? Wala pong problema. At kahit ako, makikita nyo po na dito sa taas, magkapatid po yung aking ipinasyal dyan. At parehas po silang nag-enjoy. Nakauwi ng maayos ng hindi stress. Kaya Maynard Pascual, wala kang magiging problema dyan. Siguro, yung mga paniniwala natin ganyan, sinauna lang, pero ngayon po, iba na po ang mundo ng pagmamanok. Okay? Base po sa mga experience na rin natin, nakita ko na wala namang problema. Wala tayong nakikitang mali doon sa sistema. Okay? So, pwede po, magkapatid, pwede po nating ipasyal lang magkasama yan. So, next question tayo. Okay. So, hanap tayo, Eto, galing kay Mirna Delada. Last question muna tayo. Boss, ano po ang gamot sa nanghihina ang tuhod or paa at nag-iipot po ng green? Okay? So, possible foul cholera po ito. Check nyo po yung bibig. Baka po may malapot, malagkit na laway yan. Pag po nanghihina ang tuhod at saka yung paa, lagi po silang nakaupo lang, tapos nanghihina, check nyo po yung laway. Kasi po possible symptoms po ito ng foul cholera.
pagka ganyan po mga kamanok, nakikita nyo po na unti-unti po sila, actually nakakahawa po to sa manukan. Bigyan nyo po kaagad sila ng Spectromax L. Okay? So bigyan nyo po kaagad, depende sa gulang ng manok. Kapag ka magulang 0.5, kapag stags 0.3 lang muna. So bigyan natin to araw-araw at tingnan natin kung may development na mangyayari. Sa painom, ang Broxotil Max ang ating ibigay para sa ganun bumaba ang lagnat ng manok kasi mainit po ang katawan niyan. Hindi po magandang pakiramdam ng mga yan. Kaya hanggat maaari po, maagapan agad natin. Kaya I advise Spectromax L and ang Broxotil Max para sa treatment ng fowl cholera. So, ilang muna sa ngayon mga kamanok, ang ilang mga tanong na ating sasagutin and hopefully makatulong po ito sa mga subscriber natin na nagtatanong. And advice ko rin po kung gusto nyo po yung way ng pagsagot ko sa inyong mga katanungan, ano pang hinihintay nyo, feel free na mag-comment sa ilalim. So, yun lang mga kamanok. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.